So naanak ta diri karon no sa buya nagpaabot ra ta ka maluyang isda. Okay, let's do this. Good day sa lahat at welcome ulit sa panibagong episode ng Nardong Shots. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nag-subscribe sa ating YouTube channel. For this episode, sabay nating panoorin ang encounter ko sa isang dambuhalang grouper or pugapo at tingnan natin kung nahuli ko ba ang isda ito o nahuli na ako sa pagtira. Shoutout nga pala sa mga new subscribers natin, JD Chan, Liquid Fire Spear Guns, PJA Fishing Quest. Shoutout din kina Panaon Fishing Vlog, Vlogging Adventure, Mate Ella Jean, kay Tonyo Start Fishing na nakahuli ng roughly 60 kilograms ng marlin or malasugi. Pahabol na shoutout din kina Kuya Jack Adventures, Spiro Wannabe, Kasalom TV, Gunner Murillo. Maraming salamat sa support. Nag-dive muna tayo sa shallow part para hindi mabigla ang katawan natin sa next dives. Medyo malalim din kasi yung spot na pupuntahan natin, kaya dapat nakakondisyon yung katawan. Unang dive pa lang may napansin na tayong isda na pumasok sa butas, kaya chinek natin kung anong isda ito. Dumistansya na lang muna tayo ng konti. At yun nga, lumabas na ang ulo ng isda. Hindi ako sure kung talukoy ito or maliit na coral trout. Paki-comment na lang kung anong tawag ninyo sa isdang ito. Kinuha na natin yung isda kasi pwede na din itong ulamin. At eto ang naging first fish natin for this episode. Eto yung spot na kadalasang dinadayo ng malalaking isda kagaya ng bluefin trevally, tangigi, or minsan barakuda. Kita nyo naman yung bato at yung bait fish. Nakaka-attract talaga sila ng maraming isda kagaya ng isdang ito. Siya pa mismo yung lumapit sa atin. Inisip ko kanina kung titirahin ko ba yung isda o hindi. Baka kasi may malaking isda na nasa paligid lang at mabulabog. Kaya hinayaan ko na lang. At dahil wala tayong ibang isdang nakita, nagsisisi tuloy tayo bakit hindi natin tinira yung isdang lumapit. Same spot pa rin tayo kasi gusto kong i-check yung mga butas sa bato. For sure, may mga nakatirang malalaking isda sa butas pag ganito ang bato. Dahil sa lalim, hindi siya madaling makita sa ibabaw, kaya konti lang yung mga spearos na alam ang spot na ito. Akala ko talaga wala nang isda. Pero biglang may sumilip. Napakabilis ng pangyayari. Buti na lang, umabot pa yung tira natin. Pero hindi ako sure kung good holding shot yon. At naubusan na rin ako ng hangin, kaya nag-resurface na lang ako.
After mga 10 to 15 minutes na recovery breathing, nag-dive ulit tayo. Ito yung first attempt ko sa pag-retrieve ng shaft. Sana nandun pa yung isda. Kaso parang hindi na gumagalaw yung line. Nung hinila na natin, ayun, buti na lang may isda pa. Malakas pa yung isda kaya binitawan ko na lang. Chinek ko yung situation ng line at nag-resurface. After recovery breathing, sumisid ulit tayo para ma-retrieve yung isda. Dito, hindi pa rin ako sure kung makukuha natin o kung nandun pa yung isda. Hindi kasi fatal yung pagkakatama kaya pwede pa rin makawala. Buti na lang ulit at nandun pa. Medyo nanghihina na ito. Gusto ko na sanang iahon yung isda kaso nalimutan kong nakakabit pa pala ito sa bato. At naubusan na tayo ng hangin kaya tinulak ko na lang yung isda sa line para at least hindi makawala. Fourth attempt ko na ito at halos isang oras na mula nung tinamaan natin yung isda. Nasa labas lang siya kaya mas madali na lang sanang kunin. Pero buhay na buhay pa yung isda. Delikado. Pwede pa rin kasi tayong hilahin ito sa ilalim. Kaya tinusok ko na lang muna yung isda para safe. Balak ko na sanang putulin yung line pero pag pinutol ko, baka ano rin tayo ng current at hindi na natin mahanap ang bato. So tinali na natin yung lubid sa bato para at least hindi tayo anurin. At dito na natin pinutol ang line. Hinila ito mula sa butas at kinuha ang isda. Sobrang bigat pa rin ang isda kahit wala na itong buhay. Sobrang delikado ng isdang ito. Marami na sa mga kasamahan natin na namamana ang nadali dito. Kaya ingat lagi tayo mga kastiro kung matatamaan natin ang isdang ito. Finally, na-secure na din natin ang pinakamalaki at mabigat na grouper na nahuli natin. Matulis nga pala ang hasang ng isdang ito, kaya pag hinawakan mo ito sa ilalim at buhay na buhay pa, mayayari ka talaga. Kita nyo naman ang hirap kunin ng gloves. Imaginein mo kung kamay mo lang yung napasok dyan. Yun nga, isang malaking grouper. Yahoo! So, mo ni atong kuha, guys. Grabeness! Yahoo! Ang putahin natin ngayon ay sweet and sour and tinola a la chamba. Let's watch this.
eto yung sweet and sour na nakaka-amnesia. At eto ang tinola ala chamba. Thank you sa panunood. Sa next episode ulit, ito ang Nardong Shots.